Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Good morning mga kaibigan! Hello po! Happy Tuesday sa inyo pong lahat. Masaya po ba ang ating araw, ang ating gising ngayong umaga? Yung nabasa ko pong quotation ang sabi, yung daw pagrereklamo ay it ruins everybody else's day. Kung tayo ay reklamador, marami tayong puna sa maliliit na bagay, nakakasira daw to ng araw natin at hindi lang natin, ang araw din ng mga nakakasalamuha natin. And the more we complain, the more unhappy we get. Ayan. So ito po ay sabi ni Dennis Prager, mga kaibigan. Sa atin po bang pagbangon, ano na po bang mga complaints ang nabanggit natin? Or better yet, ano po bang mga pagpapasalamat ang atin pong sinambit? So, huwag nating sirain ang ating araw, huwag nating sirain ang araw ng iba sa pamamagitan ng pagrereklamo. Piliin nating maging mapagpasalamat at maging masaya. Ako pa rin po si Melo Anademong, ang inyong kaibigan dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Ito po ay araw-araw, 1 oras po, alas 6 hanggang alas 7. Amin po kayong inaanyayahan na kami ay samahan. Atin pong pinag-uusapan sa buwan ng Mayo ang may kinalaman sa pananalapi sa loob ng tahanan. Paano po tayo mas magiging matalino sa atin pong paggamit ng pananalapi? Paano natin ito mapag-iingatan? At kung paano rin po lalo tayong lalalim, iigting ang ating pong ugnayan sa ating Panginoong Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Yan po ang pinakalayunin ng ating programa, na tayo po ay maakay sa lalong lumalagong relasyon sa Kanya. Magkaroon tayo ng desire sa tuwi-tuwinan na mas lalo pa siyang kilalanin at mabigyan po tayo ng pag-asa sa buhay na ito. Mga kaibigan, kami po ay patuloy sa pamimigay ng mga aklat. Hindi po kami nagsasawa, Kaya po sa inyo na mga nagnanais makatanggap, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Sa mga hindi pa po nakakatanggap, tumawag lang or mag-text sa 0917-174-2777. 0917-174-2777 o kaya po ay sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Para po sa mga kaibigan naman natin na nasa ibang bansa, maaari po kayong tumawag sa ating toll-free number 1-800-132-20196. Maaari rin po kayong mag-email sa connect@adventist.ph o kaya po ay mag-iwan ng mensahe pagbate sa ating socials, our Facebook page AWR Luzon, Philippines, at ang ating naman pong YouTube channel Adventist World Radio North Philippines. At sa mga nagnanais po ng mga readily available, downloadable na po ng mga Bible Study Guide for kids and adults, feel free to visit bibleschools.com/Central Luzon. So maraming paraan mga kaibigan, nais po naming makatanggap ng mga mensahe sa inyo. Huwag po kayong mag-second thought kung gusto niyo pong makatanggap ng mga aklat na amin naman pong ipinamimigay. Tayo po ay magpapatuloy sa atin ngang pag-aaral ng may kinalaman sa pamimera, pananalapi, at napakaganda po ng ating tinatalakay. Yung mga gabay sa mabuting manggagawa, sa matuwid na manggagawa. At ito po, ako po ay kumbinsido na hindi lang ito applicable para doon sa mga negosyante, para sa may mga business, kundi sa atin po, yung mga konsepto, yung mga prinsipyo, very applicable sa atin pong everyday na pamumuhay. Pinag-usapan natin kung paano tayo kailangan maging tapat sa anumang transaksyon, kung paano kailangan nating ibigay, gawin palagi ang ating pinakamabuti. Because God deserves our very best. At pagkatapos po ay natalakay din sa atin ang may kinalaman sa pagiging patas. Ano po yung hindi tayo nandaraya? Ibinibigay natin kung ano yung tinutumbasan natin.
kung ano yung binibigay natin na serbisyo ay yung hinihingi nating bayad, katumbas nun yung atin pong serbisyong ibinibigay o quality, kalidad ng produkto nating ibinibigay. So, ibig sabihin po, sulit sa atin pong mga customer. Hindi po tayo nandadaya. So, ang gaganda po ng mga principles. Ito po ay ipagpapatuloy natin sapagkat ito'y 6. Muli, ibigay natin ang panahon kay Ma'am VG Cueto. Isang mapagpalang araw na naman po muli mga ginigiliw na mga tagapakinig dito sa ating palatuntunan. Sa pagpapatuloy po ng ating topic na ang pera sa pamilya, na ang subtopic ko po ay ang gabay sa mabuting manggagawa. Siyempre, para maging maayos ang ating kaperahan sa ating pamilya, ang magulang, ang ama o ang ina na nagtatrabaho ay dapat maging isang mabuting manggagawa. Atin na pong natalakay ang tungkol sa isang pagiging tapat o isinasapamuhay ang buhay ni Kristo. Ang pagiging tapat sa ating pagtatrabaho, subukan natin na maging tapat at tayo'y pagkakatiwalaan. Sunod po doon ay yung doing the best. Ginagawa ang pinakamabuti na anumang hawakan ng ating mga kamay. At ang ikatlo po dito ay ang igalang ang pinagkakautangan o ang mga supplier. Ang isa pa po pala na ating tinalakay ay yung kung ano yung ating produkto, ito man ay goods or service, gagawin natin yung pinakamabuti sang-ayon sa presyo ng ating ibinibigay. Ayan. Kasi kung napakababang kalidad o ng ating produkto o ng serbisyo sa compare dun sa ibinabayad sa atin, ito po ay pagnanakaw na rin. So sa pagpapatuloy po, ang isang mabuting manggagawa ay iginagalang ang kanyang pinagkakautangan o ang supplier. Hindi po ba? Halimbawa, ikay negosyante, ay, di ba, tayo ay bumibili ng mga goods ng ating paninda. So, kung may terms yan, dapat ay ating tutuparin kung ano yung ating sinabi doon sa ating pinagkakautangan o kaya tayo individual na manggagawa. Kapag tayo ay may inutangan, ating tutuparin ang ating ipinangako. Ang sabi po sa Kawikaan 3:27-28, huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, humayo ka at bukas ako magbibigay, gayong mayroon ka naman. Kapag nangako ka sa pinagkakautangan o sa supplier na magbabayad ka sa ganoong araw, ay sikapin nating matupad ito. Kung hindi at hindi natin kaya o may emergency na nangyari, ay tayo'y maging tapat na sabihin ito sa kanila. Huwag yung pagtataguan o iiwasan kung minsan siya pa yung nagagalit. Naalala ko nung ako ay mayroong itinitindang produkto. Ang sabi sa akin nung kumuha ay, sabi ay, VG, saan ako magbabayad ha? Sa Friday. Sabi, sige. Pagkatapos nung pinuntahan ko sa Friday, ang sabi niya, ay, naku VG, sorry. Naibayad ko sa kuryente. Sorry ha, sa Monday na lang. Sige. So, bilang isang mabuting kaibigan, pinapakita ko pa rin na okay lang sa akin. Pagkatapos, nung sinabi niya ng Monday, binalikan ko siya nung Monday. Sabi niya, naku naman, itong si VG, Lunes na Lunes, nandito. Pagka Monday at ako'y nagbayad, lalabas ang swerte. So, wala po ako nagawa, kundi mag-smile na lang. Pero bilang mga buting manggagawang negosyante, kung ano yung ating ipinangako ay ating
tutuparin lalo na po at meron naman tayong pangbayad. Ewan ko ba, merong mga taon na may pambayad naman, gusto dine-delay pa yung pagbabayad. So, ating igalang ang ating pinagkakautangan. Minsan naman, yung anak ginagamit. Sasabihin ni anak, kapag ka si kumaring Lucia dumating at ako'y tinanong, sabihin mong wala ako ha? Ayan. Pinagsisinungaling pa ang anak kung minsan. Kaya sikapin natin na kung tayo mangungutang, yung ating pagbabayad ay talagang ibabudget natin. O kung tayo uutang, alam natin na tayo'y may ibabayad sa takdang oras. Next po ay tratuhin ng maayos ang mga tauhan o empleyado. Kung ikaw ay may negosyo, syempre meron kang empleyado. Ang sabi sa Santiago 2:9, subalit kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad ng kautusan bilang lumalabag. Kapag tayo ay may mga empleyado, igalang natin din sila bilang kapamilya at iwasan natin yung may pagtatangi o favoritism. Yan. At sa takdang araw ng pagsweldo, atin silang swelduhan, malibang may emergency. Alam niyo po, ang mga manggagawa, sila po'y meron ding pamilya na pinakakain. Kaya mahalaga, kaya sila'y naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Kaya atin silang bayaran sa takdang oras. O yung kung tayo ay may katulong, ay itrato natin na hindi iba sa atin. Hindi sila alipin. Kapag ganyan ka sa tauhan, mamahalin ka at ituturing na ang negosyo mo ay kanila rin at maiiwasan ang pananamantala. So, 'di ba, kapag ka ang trato natin sa kanila ay pamilya, aariin nila na yung kanilang ginagawa ay sa kanila rin. Kaya atin silang mahalin. Huwag natin silang itrato na parang alipin. Sunod po ay tratuhin ng maayos ang mga customer. Kung kayo may mga customer or kliyente, iwasan natin ang makipagtalo sa kanila. Ang sabi po sa Filipos 2:3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Iwasan po nating makipagtalo sa ating mga customer. Kung meron siyang iginigiit na prinsipyo at nasabi mo na ang iyong paliwanag, ay iwasang makipagtaasan ng boses. Yan. Sikapin nating tayo maging mapagkumbaba. Lower do. Laging nasa ibaba. So, kapag tayo ay may mga customer na ganyan, sila ay babalik at babalik. Pero pag tayo nakipagdebate, tayo ay nakipagtalo, ay hindi na po sila babalik. Alam niyo po ay meron lang silang kung minsan ang mga customer natin dadating, meron niyang dala na problema, minsan ay sa pakikipag-usap sa atin, ay minsan ay parang sa atin galit. Pero hindi pala. Meron po pala silang pinaghuhugutan. Kaya kailangan bilang manggagawa o negosyante, malawak ang ating pangunawa, ang ating pasensya. Atin pong balikan yung mga napag-usapan natin. Unay, igalang ang ating mga supplier at ang ating pinagkakautangan. Ating i-schedule ang ating mga pinagkakagastusan. At sunod po ay
tratuhin ng maayos ang ating mga tauhan at ang empleyado o katulong sa bahay. At huwag tayong maging mataas. Sikaping bayaran sila sa tamang panahon, sa panahon ng pagsweldo. Ayan. At kung meron kang emergency, pwede naman po nating ipaliwanag sa kanila. At yun nga pong last ay tratuhin ng maayos ang mga customer. Huwag makipagtalo, huwag makipagdebate, at maging mapagpasensya at maunawain. Mga minamahal na mga tagapakinig at tagapanood ng aming programa, kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na inyong subaybayan at panoorin ang mga programa po nating ito na magbibigay ng idea o prinsipyo tungkol sa pamimera, lalo na po sa pamilya. At ito po ay magbibigay sa inyo ng kapayapaan, kaligayahan sa buhay habang kayo ay naglalakbay sa inyong pang-araw-araw na buhay na may kinalaman sa pananalapi. Marami po tayong maririnig. Ang mga tips kung paano tayo ay magbabudget ng pera, katulad ng kung paano tayo ay mag-grocery o mamamalengke. Ayan. Sana po ako inyong samahan at tayo ay magkwentuhan ng buhay pamilya na may kinalaman sa pera. Pag-uusapan din natin sino ba dapat humawak ng pera sa ating pamilya. Pag-uusapan natin yan. Ito po inyong abangan at sana po tayo patuloy na sama-sama sa mga susunod pang mga araw. Ito po ang inyong lingkod, si Ate VG or Tita VG, kung ano pang gusto niyong itawag sa akin. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat, Ma'am VG. So, ang ganda na naman ng puntos ngayon. Igalang ang kanyang pinagkakautangan, ang mga supplier. Ano pong ibig sabihin ng paggalang dito? Yung kapag tayo ay nangako, ay tayo ay tutupad. Sapagkat when we promise, when we give our word, kapag nangako tayo, binibigyan natin sila ng karapatan na umasa na atin pong i-deliver or ating tutuparin yung atin pong ipinangako. At syempre mga kaibigan, gusto ko yung puntos na to. Kung uutang tayo, dapat alam natin na meron tayong ibabayad sa takdang oras. Hindi yung uutang tayo na talaga namang hindi rin naman natin alam kung talaga nga bang mababayaran natin at wala naman pala talaga tayong planong magbayad in the first place. Nakakalungkot po yun. Nakakasira pa yun ng friendship, nakakasira ng relasyon. Sumunod po na binanggit ni Ma'am VG ay tratuhin ng maayos ang mga tauhan o empleyado. At naniniwala po ako, hindi lang to sa mga sa business natin, pati po sa tahanan natin. Kung meron tayong mga kasambahay, tratuhin po natin sila ng tama. Hindi tayo nagpapakita ng pagtatangi. Sabi sa banal na kasulatan, pag nagtatangi, nagkakasala. Kung may igalang din natin sila, they also deserve respect. Hindi po porket sila ay mas nakakababa sa atin, hindi na natin sila ituturing ng tama. At magandang puntos to, sweldohan sa takdang araw ng sweldo, sa takdang panahon. Kasi po, may mga binubuhay din silang pamilya na umaasa doon sa mga sweldong ibibigay natin o ibabayad natin sa kanilang serbisyo. At pagkatapos po nun, tratuhin ng maayos yung mga customer. Kung meron tayong hindi pagkakaunawan, huwag magsigawan, huwag makipagdebate, sabihin ng maayos. Napakaganda ng mga puntos. Ano po mga kaibigan, kaya patuloy po kayong tumutok dito sa bahaging ito. Kung kayo po ay may katanungan sa ating naging pag-aaral, kung kayo po ay may mga
insights na gusto niyo pong i-share, feel free. Or kung gusto niyo pong makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, tawag lang po or text sa 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607. Maaari rin po kayong tumawag sa ating toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa sa 1-800-132-20196 o kaya po mag-iwan ng komento sa Facebook page AWR Luzon, Philippines. We're also on YouTube, Adventist World Radio North Philippines. Yan po ang ating YouTube channel. Sa bahagi pong ito, pakinggan natin ang mensahe ng awitin.
Sana mga kaibigan, ang musika, ang mensahe ng awitin na atin pong narinig ay nagbigay sa atin ng sigla, nagpagaan ng ating mga pakiramdam, bumuhay sa atin pong mga kalamnan, sa ating mga cells, at nagpahanda po sa atin sa maghapong paggawa na muli ay atin pong babatahin, ating haharapin. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series, mga kalalakihan sa banal na kasulatan, at tayo nga po ay nasa Old Testament, Lumang Tipan. Kahapon po pinag-aralan natin ang tungkol kay Jonah. Napakamakulay ng personalidad nitong si Jonah. Tingnan natin ang karugtong na bahagi ng kanyang kasaysayan. Ito ay yung nandun siya sa loob ng tiyan itong malaking isda. Yung kanyang panalangin. Yan po ang ating tutuklasin ngayon. Ibigay natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon, at ito ay may kinalaman pa rin kay Jonas. Si Jonah na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay dove o kalapati. Ang ating Diyos ay nais niyang iligtas ang syudad, walang iba kundi ang Ninive. Ito ay nasa lokasyon ng east bank ng Tigris River, at ito ay may covered a large area na 60 miles around, at meron siyang population o mga tao na 600,000. Ano pat ang ating Diyos ay kanyang tinawag si Jonas na isang propeta upang mangaral sa lugar na yon at upang ang mga tao ay magsisi. Ayon sa banal na kasulatan kung bakit nasabi natin tinawag ng ating Diyos na si Jonas ay isang propeta. Ganito ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 39 hanggang 41. Ngunit sumagot siya sa kanila, umahanap ng tanda ang isang masama at mapangalon niyang lahi. Ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya liban sa tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paano si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing magpapasailalim ng lupa. Kaya nga tinawag ng ating Diyos si Jonas na kanyang propeta upang dalhin ang pabalita sa maraming mga tao sa Ninive. Katulad ng ating nakalipas na pag-aaral o nakaraang pag-aaral, ayaw ng Diyos na ang mga tao maging masama ay mamatay, kundi ang mga tao ay dapat magsisi at manumbalik sa ating Diyos. Ito yung nais ng ating Panginoon kung bakit kanyang pinadala si Jonas upang magbigay ng pabalita sa ating Panginoon. At si Jonas, sa halip na siya ay pupunta sa Ninive, siya'y sumakay ng isang barko sa Joppa at patungo sa Tarsis. Subalit ang ating Panginoon, nais niyang magbago ang kanyang propeta. Kaya nga, sa pangyayaring ito, hindi lang nais ng Diyos magbago ang mga tao doon sa Ninive, magsihi sa kanilang mga kasalanan, kundi pa naman ang kanyang lingkod ay nais ng ating Diyos na magbago. Kaya nga, ang wika ng ating Biblia, tumakas si Jonas sa harapan ng ating Panginoon. Kaibigan, maaari ba tayong tumakas sa harapan ng ating Diyos na hindi tayo nakikita ng ating Diyos? Ang sabi sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 23, versikulo 24, ito ang ating mababasa. Makapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya
makita? Sabi ng Panginoon, hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Hindi ka maaring magtago sa Diyos, sapagkat maging ang mga lihim, maging ang laman ng ating puso, ng ating isipan, ay alam ng ating Diyos. Kaya nga ang sabi ng ating Biblia sa 1:3, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya'y lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis, nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis papalayo sa harapan ng Panginoon. Akala niya siya'y makakatakas sa harap ng ating Panginoon. Pero ang ating Diyos ay maraming pamamaraan para ang kanyang lingkod ay magbago at kanyang kilalanin na merong Diyos na nagsusugo sa kanya. At nung siya'y tumakas ngayon, ayon sa ating istorya, siya ay nagkaroon ng suliranin. Hindi lamang siya, kundi pa naman ang lahat ng nakasakay doon sa barko at pati ang mga tripulante. At ang sabi ng ating banal na kasulatan, noong ngayon yung sinasabing nagpalabunutan at ito ay nabunot kay Jonas. Kaya nga, siya ay itinapon sa dagat, yun din ang kanyang gusto, para ang dagat ngayon ay tumahimik. At nung siya ngayon ay tinapon sa tubig, ang wika ng 17, Kapitulo 1 ng Jonas, naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas, at si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Para bagang imposible ngayon mabuhay pa si Jonas, pero may panukala ang ating Diyos at walang suliranin at gayon din problema na hindi kayang lutasin ng ating Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. At samantalang ngayon si Jonas ay nasa loob siya ng malaking isda, ang ginawa ng lalaking ito sapagkat siya ay nasa isang lugar, sa isang pangyayari na paano siya mabubuhay. Pero ang ating Diyos ay meron siyang panukala sa kanya. At ang sabi ng ating Biblia sa Kapitulo 2, versikulo 1 at 2, nang magkagayoy, nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdalamhati, at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol. Ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. Kaya samantalang ngayong siya ay nasa loob ng tiyan ng isda, ayon sa ating Biblia, nanalangin siya. Tayo kung minsan at madalas na kapag tayo ay merong problema at meron tayong kinakaharap na isang malaking suliranin sa ating buhay, naalala natin ang Diyos. Kaya nga, dahilan sa pangyayaring ito, ang wika, nagdadalamhati siya, naalala niya ang Diyos. Na ang Diyos noong siya'y tumawag ngayon sa ating Diyos, ang wika ng Biblia, ang Diyos ay pinakinggan ang kanyang panalangin. Sapagkat ang kanyang kalagayan ngayon, hindi basta-basta sapagkat siya ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda. Ang lugar na ito ay hindi kilala. Isipin natin, nasa loob siya ng tiyan ng malaking isda, inihanda ng ating Panginoon upang ang kanyang propeta ay matutong magbalik sa ating Panginoon at siya ay mangangaral sa mga tao sa Ninibe, sapagkat kung ang mga tao sa Ninibe ay hindi magsisisi, tiyak mula sa hari hanggang sa pinakamaliit na tao sa Ninibe ay mamamatay. Merong countdown, kaibigan. Kaya nga, merong leksyon ngayon sa pangyayaring ito samantalang siya'y nanalangin doon sa loob ng isda, ang wika, God hears us anywhere. Saan man tayo,
ano man ang ating inaharap na problema sa ating buhay, maging ito ay isang panganib na kapag ka ating tinawag ang pangalan ng ating Panginoon, ang ating Diyos ay tutugon. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Meron ka bang suliranin sa iyong buhay? Marahil ikaw ay hindi makatulog sa iyong problema. Subalit kung ika'y tatawag sa ating Panginoon, ay makikinig ang ating Panginoon. Pero ang ating Diyos gusto niya na tayo'y manumbalik sa Kanya. Iwanan natin yung kasalanan. Nanupat yung bagay na nagpapakublis sa atin sa Diyos, iwanan natin diyon sapagkat hindi ka maaaring pagpalain ng ating Diyos samantalang ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Kaibigan, meron ka bang natatagong kasalanan sa iyong puso? Kinakailangan alisin ito sa tulong ng ating Panginoon. Ngayon ang tanong, bakit kailangan natin ng panalangin? Sa aklat nito na Paglapit kay Kristo, pahina 126 ang wika, ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos na gaya ng isang kaibigan. Kaya nga, ang panalangin ay binubuksan ng puso ng ating Diyos na katulad ng isang kaibigan. Hindi isang kaaway, kundi ang wika isang kaibigan. Hindi sa iyan ay kailangan upang maipakilala sa Diyos kung ano ang lagay natin, kundi upang matanggap natin siya. Ang panalangin ay hindi siyang nagbababa sa Diyos sa atin, kundi iyan ang nagtataas sa atin sa Diyos. At samantalang ang wika ang ating Panginoon ay nasa lupang ito at siya'y palaging nananalangin sa kanyang Ama. Tayo ba, kaibigan, ay nananalangin sa Diyos? Kung kailangan ng ating Panginoon yung lakas na galing sa Ama, kaibigan, kailangan natin yung lakas na yon sapagkat ang wika nga, there is power in prayer. At ang sabi pa ng ating banal na kasulatan, ayon sa aklat ng San Mateo, napakaganda ang binabanggit dito, kaibigan. Sa San Mateo 26, versikulo 41, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Kaya nga, kung nais mo, kaibigan, na lumakas, kung nais mo ang Diyos ay tugunan ka sa iyong panalangin, ating ngayong talikuran ang kasalanan at tayo ay manumbalik sa ating Panginoon upang tayo ay kanyang pagpapalain. Kaya nga, ang ating Panginoon, samantalang siya nasa lupa, siya ay palaging nanalangin sa kanyang Ama. Kung ito ay ginawa ng Panginoon, samantalang siya nasa lupang ito, tayo pa kaya? Hindi mo mas kailangan natin? Ang wika nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. At kung nais nating matanggap ang tulong ng ating Panginoon, kaibigan, tayo ay lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Ang wika pa nga, ang Ama natin nasa langit ay naghihintay sa ating magbigay ng kapuspusan ng kanyang pagpapala. Pribileyo natin ang uminom ng marami sa bukal ng walang hanggang pag-ibig. Kaya nga, ito ay kailangan natin sa ating mga buhay na tayo ay manalangin sa ating Panginoon. At ang sabi pa sa page 129 ng Paglapit kay Kristo, ang kadiliman ng kasamaan ang nasa palibot ng mga hindi nananalangin. Kaibigan, napakaganda ito na talagang kailangan natin ang panalangin. Kaya ang sabi ng ating Panginoon na pagkatapos na si Haring Solomon ay dinedicate yung templo, ang sabi ng ating Diyos sa kanya, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Ang wika, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin. Kaibigan, yun ang kailangan natin na tayo ay lalapit sa ating Panginoon sapagkat nais ng ating Diyos pakinggan ang ating mga panalangin.
Pero may kondisyon para ang ating Diyos ay tanggapin niya ang ating panalangin at tugunan tayo ng ating Panginoon. Kaibigan, ang wika, kailangan nating manampalataya sa ating Diyos. Meron pang ibang bahagi ng ating Biblia, bago pa tayo ay magsasalita sa panalangin, alam na ng ating Diyos. Alam pala ng ating Diyos bakit tayo nananalangin. Nais ng Diyos na pakinggan tayo sa ating ngayong pagkasalita. Nais ng Diyos na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. At ang wika pa, kailangan tayong manampalataya sapagkat ang mga banal, sa kanilang paglapit sa ating Panginoon, sila ay nanampalataya. Meron pang binabanggit, kinakailangan tayong magpatawad ng iba. Ang sabi ng iba ay, bakit ako magpatawad? Bakit ako lalapit sa Kanya? Siya ang dapat lumapit. Pero ang sabi ng ating Biblia, prinsipyo, yung pinagkasalaan, siya pa ang lalapit ngayon sa nagkasala. Kaya, ang wika sa ating kinakailangan tayo ay manalangin sa ating Panginoon na katulad niya. Siya ay nalalangin sa kanyang Ama samantalang siya ay nasa hardin ng Getsemani. Kailangan na kailangan niya ang kapangyarihan, kaibigan. Ito ang kailangan natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Madalas ang ating Panginoon ay pinapaintulot na tayo ay makaranas ng kahirapan. Katulad ni Jonas ay nakaranas ng kahirapan sapagkat siya ay tumatalikod sa Diyos, nais niyang takasan ang ating Panginoon. Kaibigan, ikaw ba ay nakaranas na tumalikod sa ating Panginoon sa nakalipas? Nabubuhay ka sa kasalanan. Pero nais ng Diyos ikaw ay manumbalik sa Kanya. Kaya nga ang ating Panginoon, Kanyang pinapaintulot kung minsan ang hardship o yung kahirapan sa ating buhay upang ating makilala ang ating pagkakamali at tayo ay manumbalik sa ating Panginoon. Kaibigan, kung minsan kinakailangan tayong magkaroon ng senses, yung ating ngayong ulirat, dapat tayo ngayong manumbalik sapagkat kung minsan hindi nating alam na kapag tayo ay nasa kasiyahan sa ating mga buhay, hindi natin naalala ang Diyos. Kaibigan, naalala mo ba yung prodigal son? Itong prodigal son na ito ay ayaw niya sa kanyang ama. At yung kanyang ama ay nagrepresenta sa ating Diyos. Kaya ngayon siya ay nagpakalayo-layo. Inubos niya yung kanyang mga salapi na kanyang kinuha sa kanyang ama, lahat ng ari-arian na kanyang nakuha sa kanyang ama, naubos na. At nung naubos na ngayon, isang araw wala siyang pagkain, kundi nakakita siya ng isang karatula, wanted, tagapag-alaga ng mga baboy. At siya ay pumasok sa ganun trabaho at samantalang yung pagkain ng baboy ay kinakain din niya. Naisip niya ang kanyang ama, marami siyang mga lipin ng pagkain masarap. Ang sabi niya, ako'y babalik sa aking ama. At nung siya ngayon ay nagbalik sa kanyang ama, malayo pa siya, nakita na ng kanyang ama ang kanyang anak na nawala. At nung siya ngayon ay nagtagpo ang mag-ama, hinalikan ngayon ng ama ang kanyang anak, niyakap at pagkatapos nagkaroon ng piyesta sapagkat ang sabi ng Biblia, isang kaluluwa ang manunumbalik sa ating Panginoon. Kanyang iniiwanan ng kasalanan, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Kaibigan, nakakadama ka ba ng bulong ng Banal na Espiritu? Ikaw ba ay sinusumbatan madalas ng Banal na Espiritu? Kaibigan, yung panunumbat na yon ay nais ng Diyos. Ikaw ay manumbalik sa Kanya. Sapagkat kung ang Banal na Espiritu ay sumusumbat sa atin, nangangulugan ngayon, gumagawa ang Diyos sa atin. Pero kaibigan, darating ngayon ang panahon na kapag tayo ay ayaw manumbalik sa ating Panginoon, ang sabi ng ating Biblia, kapag ang Banal na Espiritu ay hindi natin tinanggap yung kanyang paanyaya na tayo manumbalik sa ating Diyos. Ang sabi nga sa Efeso 4:30, at huwag
ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya'y kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Kaya kapag tayo ay ayaw makinig sa banal na Espiritu, kaibigan, tayo ngayon ay iniiwanan ng banal na Espiritu. At kapag tayo iniwanan ng banal na Espiritu ngayon, tayo ay hindi na marunong magsisi. Kaibigan, ang Diyos nais niyang magkaroon ng pagbabago sa mga tao sa Ninibe, sapagkat kung hindi sila magbago, tiyak ahatulan sila ng kamatayan. Kaibigan, nais din ng Diyos hindi lamang ang Ninibe ang manumbalik sa ating Panginoon at gagampanan ng tungkulin na pinagkakaloob ng ating Diyos. Ang kanyang lingkod ay nais niyang manumbalik sa Kanya. Ikaw ba, kaibigan, ay masyadong napalayo sa Diyos? Subalit ang ating Diyos ay gumagawa pa rin sa atin sa magitan ng banal na Espiritu. Kaya nga ang sabi sa ating aklat na sa pangalang Jonas, ito'y pinangalan, ang wika sa versikulo 3, sapagkat hinihagis mo ako sa kalaliman, sa pusod ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko, ang lahat ng iyong alon ay iyong mga daluyong ay umaapaw sa akin. Kaya nakikita niya yung panganib sa kanyang buhay. Subalit ang wika sa versikulo 7 ng kapitulo 2, nang ang aking buhay ay nanlulupaypay, naalala ko ang Panginoon, at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Kaya nga, ang wika, ang aking buhay ay nanlulupaypay, naalala niya ang Panginoon. Kaibigan, kung minsan sa panahon na tayo ay merong problema, doon natin naalala ang ating Diyos. Mabuti naman ito nangyari ngayon kay Jonas. At sa ganitong paraan ngayon, siya ay nanumbalik sa Diyos, kaibigan. At sa ganitong paraan ngayon, kanyang nakilala ang kanyang pagkakamali. At ang sabi pa sa versikulo 8, 9 hanggang 10, ang mga nagpapahalaga sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan ay nagtatakwil ng kanilang tunay na katapatan. Ngunit ako'y nag-aalay sa iyo na may tinig ng pasalamat. Aking tutuparin ang aking ipinanata. Ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. Kinilala niya ang kanyang kaligtasan ay mula sa Panginoon. Nagpanata siya na kung papaano ang Diyos siya ay pinapadala ngayon sa Ninibe upang siya mangaral. Kanya ngayong naalala ang nais ng Diyos na kanyang tuparin. Kaibigan, sa ganitong pangyayari ngayon, merong ba ngayong paghahambing sa buhay natin? Sa araw-araw nating pamumuhay ngayon, tayo ba ay nagpakalayo-layo sa Diyos? Nanupat ngayon tayo ay nabuhay sa kasalanan sa sanlibutan na ito. Nanupat ayaw natin ngayong sumunod sa Diyos. Subalit ang disiplina ng ating Panginoon ay kanyang nais na mangyari sa atin upang tayo'y makaalala na mula sa Diyos ang ating kaligtasan. At sapagkat nanalangin sa Diyos, nagbago ang lalaking ito, ang wika ng ating Biblia, versikulo 10 ng kapitulo 2, at inutusan ng Panginoon ang isda, at iniluwa nito si Jonas sa tuyong lupa. Kaya nga, nung nagbago siya ngayon, anong nangyari? Ang wika, at inutusan ng Panginoon ang isda, at iniluwa nito si Jonas sa tuyong lupa. Kaya nga, hanggat hindi natin magawa ang pagbabalik sa ating Panginoon, sapagkat mahal tayo ng Diyos, kaibigan, ay pinapaintulot ng Diyos maranasan natin kung minsan ang kanyang disiplina para tayo ay manumbalik sa Diyos. Kaibigan, tinatawagan ka ng ating Panginoon. Tayo manumbalik sa Kanya. Ano pat,
yung kanyang pinaranas ay kanyang pinaranas hindi sapagkat gusto ng Diyos maghirap tayo, kundi nais ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya. Kaibigan, handa ka bang manumbalik sa Diyos? Handa ka bang muling tumawag sa ating Panginoon? Handa ka bang magkaroon ng revival and reformation sa iyong buhay? Pagpalain ka nawa ng Diyos, kaibigan, sa iyong pasya na ikaw ay manumbalik sa Diyos. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, lalapit tayo sa ating Panginoon sa isang panalangin. Kung meron kang nais na sabihin sa ating Panginoon, ibulong mo sa Kanya, sapagkat naintindihan ka ng ating Panginoon. Kung may mga taong hindi ka naunawaan, hindi ka naintindihan, pero ang Diyos nakakaunawa sa iyong kalagayan. Tayo'y manalangin. Dakila na aming tagapagligtas, aming Diyos sa kalangitan, aming manunubos, lumalapit po kami sa inyo sa oras na ito. Palibasay napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Dakilang Diyos ang aking kaibigan pagkatapos pong narinig ang isang pabalita. Nais niyang manumbalik sa inyo. Tanggapin po ninyo ang kanyang panunumbalik. Tanggapin po ninyo na bilang inyong anak, na katulad ng prodigal son nung siya nagbalik sa kanyang ama, tinanggap siya. Hindi na isang anak na prodigal, kundi pa naman anak na nanumbalik sa kanyang ama. Dakilang Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan. Ingatan po siya sa kanyang pasya. Mabuhay nawa siyang malapit sa aming Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon sapagkat tinanggap niya ang ating paglapit sa Kanya. Maraming salamat, Pastor Romy. Tubing naririnig ko tong kwento ni Jonah, para bang ako'y natatawa kasi nakikita ko kung parang batang matigas ang ulo itong si Jonah. Pero ang dami nating lessons na makukuha sa kanyang story. Una na po dyan ay yung makakapagtago nga ba tayo sa Diyos. Imagine niyo si Jonah, yun talaga ang kanyang tinangkang gawin, takasan, magtago sa Diyos. Di ba, pag-iisipin natin, isa siyang pastor, kumbaga isa siyang ministro, pero inisip niya talagang pagtaguan ang Diyos. Pero alam niyo po, ang Diyos natin ay a God of second chances. Nagbibigay siya paulit-ulit na mga pagkakataon. At ang nakita ko sa kwento na to, anytime, anywhere, ito po ay right time and the right place para manalangin. Imagine nyo sa loob ng tiyan ng malaking isda, doon sa kailaliman ng dagat. Yung pong panalangin, gaano man kalalim ang pinanggagalingan nun, kalayo sa langit, yun po ay napakinggan ng Diyos. Anytime and anywhere is the right time and the right place to pray. Isa pa pong lesson na nakita ko dito, yung God meets us even in our self-imposed trouble. Gumagawa tayo ng sarili nating problema, kagaya po ni Jonah, pero handa pa rin ang Diyos na i-meet tayo sa kalalagayan natin na yon. At minsan po, para tayo ay iligtas, ay hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng mga panahon na parang kailangan nating mamatay dun sa pagiging matigas natin. Parang tayo yung masusunod, kailangan nating sumurrender, mag-give up. And finally po, yung salvation comes from the Lord. Salvation comes from the God of second chances. At ito po ang naranasan nga ni Jonah. Ang ayaw po ng Diyos na tayo ay kanyang puksain, kagaya ng ayaw niyang mangyari yun sa Nineveh. He wants to save us. At yung pong mercy, yung habag na ayaw ni Jonah ibigay sa mga taga Nineveh sapagkat iniisip niyang sila ay mga kaaway ng bayan ng Diyos, yun yung kanyang mismong naranasan, habag na yon, buhat sa Diyos. He experienced a second birth
and a second chance. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan ukol sa ating naging pag-aaral ngayon, kung kayo po ay na-inspire, nabuksan ng inyong isip, nagkaroon po kayo ng desire na mas malalim pa na mag-aral ng banal na kasulatan, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Ganun din po, kung gusto ninyong makatanggap ng mga aklat aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, tumawag lang po kayo or mag-text sa 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607. Para po sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, ang atin pong toll-free number, ito po ang inyong maaaring tawagan ng libre, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph. And of course, Tinig ng Pag-asa is also on socials. Ang atin pong Facebook page, AWR Luzon, Philippines. Ang atin pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. At umaasa po kami na ito po ay inyong i-follow, i-share. Don't forget to share sa inyo pong mga kaibigan. At sa mga nagnanais po ng readily available, downloadable po ng mga Bible study guide for kids and adult, feel free to visit bibleschools.com/Central Luzon. Muli, sa ngalan po ng bumubuo ng ating programa, Pastor Romy, Ma'am Vigi, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Manatili po tayong ligtas. Magkita-kita tayo bukas. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. 777, praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.